Dalawang impeachment complaints na ang inihain sa Kamara laban kay VP Sara Duterte. Pero ang tanong, may oras pa bang patalsikin ang Vice Presidente? Ang Kongreso kasi mag-adjourn na sa Disyembre 20 at babalik lamang sa Enero 13. Matapos nun, adjourn muli yan for recess sa Pebrero 8, tuloy-tuloy na yan hanggang sa eleksyon. Suma total, meron na lamang pong 32 session days na natitira ang Kongreso. Generous pa ang bilang na yan kasi sinama natin ang araw ng Biyernes na madalas ay hindi naman pinapasukan ng Kongreso. Kung tanggalin mo ang Biyernes, 25 working days na lang bago mag-eleksyon. Pero kung sisipagin naman ng Kongreso at Senado, pwede naman silang pumasok kahit walang session days, lalo na kung may impeachment na nakahain. Pero ito pa, pag-aabalahan kaya ng ating mga senador at congressman ang impeachment trial gayong midterm elections na sa May 12, 2025. May implikasyon ba ang eleksyon na ito? Malaki. Ang election period nagsisimula na sa January 12. Sa February 11 naman, simula na ng election campaign for national positions. Sa March 28 naman ang campaign period para sa local positions. Pero baka naman pwedeng madaliin ng Kongreso ang impeachment proceedings at kung sakali ang impeachment trial. Pero tandaan po ang impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona noong taong 2012. Si Corona in-impeach ng mababang kapulungan noong Disyembre 12, 2011. Mabilis lamang ang proseso doon. Pero nagtagal ang lahat sa impeachment trial sa Senado. Nagsimula ang impeachment trial noong January 16, 2012 at nahatulan siyang guilty ng 20 senador May 29, 2012. Suma total, umabot ng 4 na buwan ang paglilitis kay Corona ng impeachment court. Asahan na mas masalimuot ang anumang impeachment trial kay VP Sara Duterte, lalo't napakaigting na mga emosyon ng magkabilang panig. Dagdag pa riyan, hindi election year yung impeachment ni Renato Corona. Kung sakali, lilitisin si VP Sara sa taong tatakbo for re-election ang ating mga senador at mga congressmen. Yan ang mga bagay na kailangan timbangin ngayon ng lehislatura. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.